Hello guys! Welcome back to our channel, Jane Galano Vlog. For today's video po is all about scam. Ayan, lingid po sa ating kaalaman na sa social media po ay napakarami pong scammers. Ito po yung aking Facebook account, Jane Galano. Hindi ko po yan itinatago yung aking identity. At dahil tayo po ay isang vlogger, so kailangan tayo po ay nakalantad ang ating mukha sa social media. Ayan, nasa YouTube po tayo. Ayan, gusto ko po lamang po i-share sa inyo ang akin pong naranasan sa bukas ng aking Facebook. Ay may nakita po akong send request. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan po si Grace Daniel. Ayan. Nag-send request po siya sa akin at akin naman pong in-accept. At kung mapapansin po natin sa kanyang mga post, ay it's all about traders. Ayan, pamumuhunan po yan. It's all about business po. Kung mapapansin po natin yung kanya pong mga post dyan, ayan, marami po tayo nakikita dyan ng mga pera. So, syempre, tayo po ay interesado rin, negosyante po tayo. So, nakipag-chat po ako sa kanya. Tinanong ko po kung paano po gawin yung business na ito. Dahil tayo po ay negosyante, gusto ko pong lahat ay gawin. Sa lahat ng makakaya ko ay pinapasok ko po kahit anong klase po ng negosyo. So, napaka-buti pong kausap ni Grace Daniel. Ayan, hanggang sa nauwi po sa blinak ko siya sa Facebook at sa Messenger. Dahil po, hindi ko po nagustuhan yung aming pag-uusap na dalawa. Ayan, tinanong ko lamang po sa kanya kung paano po gawin yung business. At nung pagdating na po sa punto na ako ay interesado, so meron po dyan pagpipilian kung magkakano po yung kaya nating i-invest. Ayan, ito po yung aming pag-uusap ay tungkol po sa investment. Ayan, negosyo. So, ang napili ko doon ay meron pong choices of amount po doon. Ang pinakamababa is 3,000, ang next of 5,000. Ang pinili ko po ay 5,000. Ayan, at ang magiging profit po niyan ay 50,500 pesos. Ayan, so ako naman po ay grinab ko yung opportunity na yon. Sinubukan ko. So, ito po yung nangyari. Blinak ko po siya. Dahil, blinak ko po yung kanyang Messenger and Facebook dahil po gusto ko siyang maka-chat live pero ayaw po niyang makipag-chat sa akin na may video. Gusto niya chat-chat lang. So, blinak ko po siya. Kasi ang totoo po, para po sa akin, ay ang totoo pong negosyante, kung nag-encourage ka po ng mga investor sa'yo, sa iyong negosyo, ay dapat po ay nagkikita ng personal, nakikipag-chat ng face-to-face, with video call, or nagtatawagan po sa cellphone. Pero ito pong nangyari kay Grace Daniel, ang nangyari po sa amin ay ayaw po niyang makipag-chat na may video. Gusto po niya type lang, chat. Ayaw po niya ng video call. So, nagdesisyon po ako na blinak ko siya. And then, the following day po ay meron po akong na-receive na friend request ulit. Ito po si Jessica Lilian. Ayan, so tiningnan po natin yung kanyang Facebook. Ayan, siya ay nag-start ng 2018 sa Facebook. So, ang kanya pong mga nakapost dito ay all about traders, investments, ayan, mga negosyo po. Na ang nakalagay po dito ay siya po ay CEO ng company. Siya daw po ang may-ari ng company ito. Ayan. So, pagkatapos ko pong tiningnan yung laman ng kanyang mga post, na itong iba ay parehas lang po kay Grace Daniel ang nilalaman ng Facebook ni Jessica
Jessica Lilian, ayan kung mapapansin po natin. Marami po dyan mga Pilipinong nakapost dito, ng mga pictures. Ito. Ayan, so ang ginawa ko po ay in-accept ko po si Jessica Lilian at kami po ay nag-chat. Ayan, marami po kaming napag-usapan. Ipapakita ko po sa inyo lahat ng aming mga chats. Ang sabi po ni Jessica Lilian sa akin ay sinabi daw po sa kanya ni Grace Daniel na interesado daw po ako sa business. So, sabi niya sa akin, bakit ko daw po siya blinak? Ano ang rason? So, sinagot ko po siya. Eto, papakita ko po sa inyo yung aming mga conversation sa So, ito po yung messenger ni Miss Jessica Lilian. Ipapakita ko po sa inyo yung amin pong mga conversation. So, nagpakilala po siya sa akin. Ayan, siya daw po si Miss Jessica from Spain. Ayan. Then, nakatira daw po siya sa London, United Kingdom. Tapos, sabi po niya, nakuha daw po niya yung Facebook name ko from the trader na si Miss Grace Daniel. At siya daw po ang CEO ng company. So, sabi po niya dito ay hindi daw po sila nagpe-perform ng anong klase pong scam. Lahat po ay 100% legit ang kanilang trabaho. So, pag nag-invest daw po ako, ay lalago daw po yung aking pera. So, tinanong ko po siya kung paano ko po simulan ang negosyong ito. Ay sabi po niya ay kailangan ng GCash wallet. Kasi ganyan daw po yung mga ginagawa ng mga client po niyang taga-Pilipinas. Tapos tinanong po niya kung magkano daw po yung capital ko for investment. Mas malaking capital, mas malaking profit. Yan po sabi niya. So, sabi ko po ay 5,000 pesos. At ang profit po niya ay 50,500 pesos. So, tinanong po niya ako kung meron daw po akong 5,000 pesos. Sabi ko po ay yes. At dito po ay ipinadala po niya yung GCash number po daw po ng kanilang company na nagngangalang Queenie Ann Enrique. Ayan. So, ako naman po ay agad-agad kong pinadala yung 5,000 pesos for my investment. Sa akin pong panimulang invest sa kanilang company ay 5,000 pesos. Tapos, nung na-send ko na po through GCash yung akin pong investment na 5,000 pesos, ay agad-agad ko pong in-screenshot at ipinadala po sa kanya. So, eto na po yung confirmation receipt po ng GCash, yung ipinadala ko po sa kanyang 5,000 pesos. Tapos, sinabihan po niya ako na i-unblock ko na daw po si Grace at sabihin kong okay na daw po yung aking paunang investment. Nung na-confirm na po niya yung akin pong pinadalang 5,000 pesos ay sabi po niya, tinanong po niya ako kung
na andun daw po ba ako sa WhatsApp. So pagkatapos po nun ay inutusan po niya akong mag-chat kay Miss Grace Daniel na sabihin ko daw pong sorry. Tapos sabihin ko daw pong okay na yung aking registry, yung aking paunang investment sa kanila. So ang next pong step noon ay magre-registered na po ako sa kanilang company. Ang company ito po ay Traders Company. Ayan, Mega Exchange Traders Company. So pagkatapos po ng aming pagchat-chat sa Messenger ay pumunta po kami sa WhatsApp. Ayan, doon po kami nag-chat-chat ni Miss Jessica Lilian. Doon po namin sinimulan yung aking pagre-registered sa Mega Exchange Trading Company na ito po ay pagmamayari daw po at CEO si Jessica Lilian. So pagkatapos po noon ay nag-intay po ako ng almost 2 hours sa WhatsApp dahil si Miss Jessica Lilian po ay sabi po niya sa akin ay busy po sa napakadami daw po nilang clients. So nag-intay po ako ng 2 hours sa WhatsApp para magrehistro po ng aking pangalan sa kanilang company. So dito na po kami sa WhatsApp ni Miss Jessica Lilian. Ayan, ang Bitcoin mining trader na gagayad daw po niya ako sa buong proseso ng aking investment. Ayan, so dito na po kami. Tinuturuan po niya ako. Ibinigay na po niya yung link po ng kanilang company. So, nung natapos ko na pong fill upan yung form ay ni-screenshot ko po ulit at ipinadala po kay Miss Jessica para malaman daw po niya kung tama daw po ba yung aking ginagawang proseso. So, ayan, ipinadala ko po sa kanya yung screenshot. And then, pinapunta po niya ako sa aking email at kailangan ay ang confirmation and then screenshot ng confirmation at ipapadala ko daw po ulit sa kanya. So, okay, nagawa ko po yan. At nag-login na po ako sa aking ginawang trading account. Ayan, ayan, nakikita po ninyo, yan. Yan po yung itsura ng aking dashboard. At sabi po niya dito ay kung naiintindihan ko daw po yung naanditong nakikita ko sa aking dashboard ay maiintindihan ko po na andyan daw po makikita ang aking profit. At sabi po niya sa akin ay yung nakikita ko pong profit money po dyan ay withdrawing ko through GCash or bank. So after 3 hours po na nakagawa na po ako ng aking account ay pinag-login po niya ako ulit sa aking account trading para ipakita ko i-screenshot at isend ko sa kanya para maki-monitor daw po niya kung ano daw po yung nangyayari sa aking dashboard, sa aking trading account. So, ang nakita ko po dito ay 32,500 pesos sa akin pong dashboard. So, around 10:15 PM po ng the same day ay may na-receive po akong message ulit na ini-inform niya ako na kailangan ko daw pong i-upgrade yung aking account for classical account. So, kailangan ko daw pong magbigay ng 16,000 pesos para daw po sa upgrading ng aking account. So, tinanong po niya ako kung meron daw po akong 16,000 pesos sa GCash. So, kailangan ko daw pong i-upgrade yung aking account to classical account. So, para ma-withdraw ko daw po yung aking profit money na nakikita ko po sa aking dashboard. So, after payment daw po ng 16,000 pesos ay ma-upgrade na daw po yung aking account. So, para po siyang nagmamadali, meron akong nakitang missed call na dito po sa atin ay oras po ng pagtulog. Yung oras na yan ay tulog na tulog po ako.
So sabi ko po sa kanya, kagigising ko lamang, ako ay maliligo muna at pupunta ako sa convenience store para i-cash out yung aking GCash na pang-upgrade sa aking account na 16,000. Tapos, tinanong ko po siya kung saan ko ipapadala, kung parehas po bang GCash number ng pinagpadalhan ko po ng aking 5,000 pesos na investment. Pero bago ko po isinend yung 16,000 ay tinanong ko po siya, bakit ang aking chinek ko po yung aking dashboard ay wala doon nakalagay na total trade. Yan, wala po nakalagay na total trade. Pero sabi po niya, hindi daw po ako mag-aalala. Ayan, sabi niya, go to your trading account and send the screenshot. So, nag-login ulit po ako. Ayan, makikita po ninyo yung aking dashboard ng account ko po sa trading. Ayan, makikita po, no, ganyan po yung itsura. Ayan, nag-login po ako at nagulat akong bigla. Ang 32,250 po yata yung nakalagay doon or something ay naging 107,950 na po yung aking profit. So nakakagulat. In 1 minute ay bigla pong tumaas ng 100, 107,950. Hindi po ba nakakagulat? So sabi po niya sa akin ay yung nakikita ko po sa profit na 107,950 ayun daw po yung aking withdrawin agad-agad after po ma-upgrade daw po yung aking account. So, ayan, nag-send na po siya ng pangalan ng GCash, another GCash name na Chris Rhyme Fatal. Tupas po yata yun ang basa. Ayan, dyan ko daw po ipapadala yung aking pambayad sa for upgrading ng aking pong account na 16,000. And successful, ay nasend ko po sa GCash ang 16,000 pesos. Ayan, sabi po niya sa akin na, do you want to withdraw to your GCash or your bank account? Nagtanong po siya kung saan ko daw po gustong i-send, i-withdraw yung aking pera, bank account or GCash. So sabi ko po ay GCash. So ayan po ang ebidensya na nag-send po ako ng 16,000 sa another name po. Ibang pangalan po ito. Ayan, nagbigay din po ako ng express send notification. Ayan, so pagkatapos po noon ay mag-send daw po ulit ako ng 50,000 pesos para daw po sa pag-release o pag-withdraw o pag-ayos ng proseso para ma-withdraw ko daw po yung aking profit money. So, nakakagulat po. Ako po'y gulat na gulat dahil nag-promise po siya sa akin before I send the 16,000 pesos for upgrading my account. Ay nag-promise po siya sa akin na I will release immediately your profit money. So, tiwalang-tiwala po ako na after ko po ma-send yung 16,000 pesos for upgrading my account, ay i-release na po niya yung aking profit. So, ang nangyari po dyan ay ako'y nagalit. Ayan. So, nagalit po ako. Sabi ko po sa kanya, once na hindi mo yan in-release, yung aking profit money na sinasabi mo, ay gagawan ko ito ng video at i-alerto ko ang mga tao sa buong mundo na ito ay scam. Yan po yung sabi ko sa kanya. So, sabi niya, calm down. Ayan, kalma lang daw ako. Ito ay proseso na ginagawa po talaga nilang proseso ng pag-withdraw ng profit sa kanila daw pong company. So sabi ko, bakit hindi mo sinabi na before ko isinend ang 16,000 ay tinanong po kita na ano ang next move po natin na after ma-send ko po yung 16,000, ano po yung gagawin ko po ulit. So sabi niya, withdraw your money immediately. Tinanong po niya ako, GCash or bank? So sabi ko, GCash. So tiwalang-tiwala po ko sa kanya. So nagalit po ako. Sinabihan ko po siya na hindi ka tumupad sa usapan natin na bago ko isend ang 16,000, tinanong po kita kung ano pa ang next move. Po sabi mo, i-withdraw ko na kaagad yung aking profit money na naandyan na 107,950. Ayan. So, sinabihan ko po siya na scammer. So, sabi niya, hindi daw siya scam. At hindi niya ini-scam ang aking pera. So, anong ibig sabihin po? Na pagkatapos po ng 16,000, kung after a minute, ilang minuto, ay humihingi na naman ng 50,000
for processing, for withdrawal processing po ng aking profit. So, doon na po ako nag-start na nagalit na galit. Ang dami ko na pong sinasabi, pero ako po ay kalma lang din naman, hindi naman po yung galit na, hindi naman po ako nagmumura or ano, basta sinasabi ko lang po yung galit ko sa tama. Ayan. So, sabi ko po sa kanya, 100% po ako nagtiwala. Ayan, agad-agad hindi po ako nagdalawang isip at wala po akong pagsisisi na isinend ko ang aking 16,000 for upgrading. So, tiwalang-tiwala po ako doon. At nakakagulat na after po na mag-send ng 16,000 ay another 50,000 na naman po. So, sino po ba ang hindi magugulat? Nasa sa inyo na po kung scam po ba ito or legit. Ayan. So, sabi ko po sa kanya, 100% po ako nagtiwala. Hindi po ako mahirap kausap na tao. So, sabi niya, magtiwala lang daw po ako sa kanya at aayusin daw po ito at ma-withdraw daw po ng successfully. So, sabi ko, withdraw now. Sabi ko po sa kanya, withdraw now. If you are true and honest, sabi ko, withdraw now. Sabi niya, it's true daw. No, I told you, I am very disappointed. Send it back my money. So, ipinapabalik ko na po yung aking 16,000. Yan, ang dami ko na po sa kanyang sinasabi sa chat. Ayan, pero kung mapapansin po ninyo, ay napaka-respeto ko pong tao. Kahit na galit po ako, ay wala po akong sinasabing masama dyan sa aking sobrang kagalitan, kundi scam. Ayan. Kung scam man po ito o hindi, ay kayo na po ang bahala na umintindi. Basta nung oras na ito po ay ako'y galit na galit, pero wala po akong naramdamang pagsisisi, kundi sobrang disappointed po ako sa ganitong nangyari. Ito po ay nangyari nung isang araw lamang. Ngayon po yata ay tingnan ko po yung petsa. So, ngayon po ay September 16. So, nag-start po yung conversation ng 14. So, napakabilis po ng pangyayari. Ako po ay walang pagsisisi. Wala po akong naramdamang pagsisisi dito dahil buo po sa loob ko na nag-send ako ng 5,000 pesos for my investment. Dahil ako po ay negosyante at sanay po ako sa mga ganyang deals. At kinabukasan po, nung nagsabi po siya na kailangan mong i-upgrade yung account mo, send 16,000 for upgrading. So, nag-send po ako ulit ng 16,000 immediately, na wala po akong pagdududa dahil buo po yung tiwala ko na napakaganda pong kausap ni Miss Jessica Lilian at si Grace Daniel ay napakaganda po nilang kausap. So, buong-buo po sa loob ko yung aking tiwala sa kanila, na hindi ko po expected na ganito po pala, na kapwa po nating Pilipino ay manluloko. Ayan, panluloko po ang pagkaintindi ko dito ay panluloko. Si Jessica Lilian po ay hindi ko po siya, English po yung aming pag-uusap sa chat, pero si Miss Grace Daniel po ay Tagalog, so napakaliwanag po na Pilipina siya. Hindi ko po alam kung Pilipina siyang totoo o kung sa kanya po talaga yung account sa Facebook, dahil marami naman pong, napakadali naman pong palitan yung pangalan at mga picture dyan. Ayan, so yung mga oras na ito, nag-start po kami ng conversation. Umaga po ako magpadala ng 16,000 hanggang inabot po ako ng gabi ng pakikipag-discussion. Ayan, sa sobrang galit po ako, na kapwa Pilipino po natin ay nanloloko. Pero ang sabi po niya sa akin ay hindi daw po siya nanloloko. Ito daw po ay totoong kumpanya. Ito po ang tamang proseso. So, umabot po kami sa punto na sabi po na siya akin, hindi po ako papayag, sabi niya, na hindi ako papayag na mauuwi daw sa ganito yung transaction namin. Tutulungan daw po niya ako. So, sabi ko, okay, gawin mo ang makakaya mo. Kung gusto mong tumulong, go! Dahil ako po, hindi naman po ako mahirap kausap. Pag sinabi po lang niya ang totoo na after 16,000 of upgrading payment,
And then, you send 50,000 for withdrawal. Go! Gagawin ko po yan kung sinabi niya pong ganon. Pero wala po siyang sinabi. Ang liwanag po ng sinabi po niya sa akin na after the 16,000 for upgrading your account, I will withdraw immediately your profit money. So, tiwalang-tiwala po ako doon. So, kaya po ako na-disappoint dahil nagsinungaling po si Miss Jessica Lilian. Siya po yung kausap ko tungkol dito. So, nagsinungaling po siya, kaya po ako nagalit at hindi na po ako nagpadala ng 50,000. Napakadali lang po akong kausap. Ipapadala ko po ang 50,000 kung sinabi po niya kaagad sa akin before sending the 16,000 for upgrading my account. Pero ang nangyari po sa amin ay nauwi po sa sobrang galit na galit. Napakahaba po yung aking mga sinasabi po dyan. Kung mababasa po ninyo lahat yung aking mga sinasabi. Pero diyan po ninyo makikita yung aking kabutihang loob. Nakalmado lang po ako. Hindi po ako nagmura. Wala pa akong sinabing masama. So, before po pala ako nag-send ng 16,000, ay nag-chat po ako kay Miss. Ito po ay si Miss Grace Daniel. Ayan, tinanong ko po siya bakit may 16,000 for upgrading my account. Sabi po niya, nakalimutan daw po niyang sabihin sa akin na meron dun pong ganung proseso. So, okay. Ayan, so after that payment, ano ang next move? Tinanong ko po siya. Tinanong po niya ako, nakabayad ka na ba ate? Sabi ko, mag-GCash po muna ako sa 7-Eleven. So go, yun na nga po, nailagay ko na nga po sa GCash ko yung 17,000. So, sabi po niya pagkatapos ng pagbabayad ko daw ng 16,000 for upgrading, ay anumang oras, anumang araw, ay mawi-withdraw ko na daw po yung pera ko. So, yan din po yung sabi ni Grace Daniel. So, around 11:30 na po ng umaga, ay nag-chat po ako. Nagsimula ulit po akong mag-chat kay Grace Daniel. Sabi ko, ay ano daw po itong pinasok ko? Scam? Sabi ko po, bakit? After ng upgrading po ng aking account, ay another 50,000 na naman po yung hinihingi po ni Jessica Lilian. Sabi ko po. Sabi niya, magtiwala lang daw po ako sa proseso ni Jessica Lilian. Ganun-ganun, ang dami po niyang sinasabi. Pero sabi ko, nawalan na ako ng tiwala kasi hindi siya nagsabi sa akin ng totoo. At nag-promise siya sa akin na after sending the 16,000 for upgrading your account ay i-withdraw daw po kaagad ang aking profit money, pero hindi po ganun ang nangyari. Nanghihingi na naman po ulit ng 50,000 pesos. Ayun na nga po, doon na nga po ako nagalit. Ang dami ko pong mga chat-chat kay Miss Grace. Ayan. Sabi po niya sa akin, nakalimutan daw po niyang sabihin sa akin yung mga ganong mga proseso. Pero sabi ko, ilang beses kong tinanong ko din po siya na after ng 60,000 na payment for upgrading my account, ano po ang next move? Tinanong ko po siya at tinanong ko din po si Miss Jessica Lilian, pero ang parehas po ang sagot nila, anytime, any day, mawi-withdraw mo na yung pera mo sa profit money. Ayan, so sobra po akong disappointed sa ganito pong pangyayari. So, ang haba-haba po ng aming chat-chat ni Miss Grace Daniel. So, si Grace Daniel naman po yung aking kachat dito. Ayan. Sinasabi ko po talaga na ito ay scam. Ayan. Pero nanatili po akong kalmado. Wala po kayong mababasa dito sa conversation namin na nagmumura ako or kung ano-ano pong sinasabi. Hindi po. Makikita po ninyo ang aking buong pagkatao sa aming transaksyong dalawa na kalmado pa rin po ako kahit na sobrang galit na galit. Sinasabi ko lang po yung sama ng loob ko na I doing a lot of business before. 100% honest po ako sa mga client. Ayan po yung mga sinasabi ko sa kanya. So sabi po niya, you won't lost your money, okay? Pinapakalma po ako ni Miss Grace. Pero sabi ko, I am from multi-level marketing before. Pero never po akong nag-cheat. Nanloko ng tao. Yan po yung sinasabi ko po sa kanya. Never ko po yan ginawa. Ginawa ko po yung napakahirap na multi-level marketing na yan. Pinasok ko po yan noon. Pero never po ako nanloko. Never po akong nag-ano sa kapwa ko.
Pero ito pong nangyaring ito, kung talagang totoo po itong company, sabi ko, patunayan mo sa akin. I-withdraw mo ang pera. I-withdraw ang pera kahit hindi na sa akin, sa'yo na. Mapatunayan mo lang na legit ang company. Or, mag-usap tayo through webcam, pero ayaw po niya magpakita sa akin. Hindi daw po ganun yung kanilang proseso. So, napakaliwanag po na ito ay scam, itong pinasok ko po itong investment na ito ay napakaliwanag pong scam. Ayan, pero sa puso ko kahapon, wala po akong pagsisisi sa ginawa ko dahil alam ko sa sarili ko na bukal sa loob po yung ginawa ko. Akala ko ay totoong totoo na nakikipag-deal po ako sa ganito pong klase ng negosyo. So, wala po akong naramdaman na pagsisisi, kundi ang naramdaman ko po ay sobrang galit sa mga taong nagsisinungaling. Ayan, niloko ako, nagsinungaling sila, hindi nila sinabi yung tamang proseso. Wala po silang sinasabi na after upgrading your account, send again another 50,000. Kung sinabi po nilang ganun, go! Isinend ko po yun. Pero, wala pong ganun. So, dito po kahapon ay pilit po akong pinapakalman with Grace immediately your sa aming money. Conversation. Pero sabi ko, no. Sabi po niya, kung magkano daw po yung afford kong pera, tutulungan daw po niya ako. Sabi ko, do it. Tapos sabi niya, meron daw po siyang, sabi ko, 50,000, ikaw na ang bahala, gawin mo lahat, through banking ang transaction para malinis. Sinabihan ko po si Miss Grace. Pero sabi po niya sa akin, ang pera ko dito ay 10,000 pesos only, ang kaya kong itulong sa'yo. Yan po ang sabi niya. Pero ang kailangang ibayad for processing po ng withdrawal is 50,000 pesos. Pero sabi ko po sa kanya, kung talagang totoo ka pong nasa company for so long, kung ilang years ka na po sabi mo na nagtatrabaho sa company na yan, bakit ang pera mo ay 10,000 pesos only? Sa Australia po ba, ang pera na doon ay pesos? Common sense po, mga kapatid, na kung talagang nasa Australia po si Miss Grace, at yan po yung nasa Facebook niya, at yan po ang pakilala niya sa akin na taga Australia po siya, doon po siya naninirahan, pero from Quezon City daw po siya, ay bakit ang pera na ng Australia ngayon ay 10,000 ay peso na? Ayan, kung talagang matagal na po siya sa company, ay bakit 10,000 pesos lang ang pera niya? So, napakaliwanag pong booking ang pagsisinungaling. Ayan, di po ba? Napakaliwanag pong nagsisinungaling na sabi po niya ay 10,000 pesos lang daw po ang kaya ng itulong at yun lang po ang available niyang pera. So, napaka very poor po ang taga-Australia po. Peso na po ang pera pala doon. So, yun po ang pagkakaintindi ko. Pero sabi po niya sa akin, ayun lang daw po yung amount na kaya niya po niyang itulong. So, ito po ay maliwanag na scam. Dahil kung ayaw mong mapahiya ka sa buong mundo, dito po sinasabi ko na po siya sa kanya ang totoo, nasabi ko once na hindi mo ito nagawa ng paraan, tong gulong ginawa mo ay gagawa na ako ng video. Ako ay professional vlogger. Yan, sinasabi ko po sa kanya. Nasasabi ko po sa kanya na ako ay professional vlogger dahil tayo po ay monetize na. Ibig sabihin tayo po ay professional vlogger na. So sabi ko po sa kanya, gagawan ko po ito lahat ng conversation natin ay gagawan ko po ito ng video at isi-send ko ito sa aking, ipopost ko to sa aking YouTube channel at para ma-alert po yung tao sa buong mundo sa mga pinaggagawa ninyo na kapwa nyo Pilipino ay niloloko nyo. Ayan po yung sinasabi ko sa kanya paulit-ulit po sa kahapon. Mini-message ko po siya na sa chat po namin ay sinasabi ko po na gagawan ko lahat ang ating conversation ay gagawan ko po talaga ng video para ma-alert po yung mga kapwa Pilipino natin or even sa ibang bansa kung makita naman po nila yung aking ginawang video na ito sa aming conversation, sa aming
ginawang deal, ay ma-alert po sila na ito ay scam. Kung sakali man ma-encounter po ninyo itong mga account na ito, si Jessica Lilian at saka si Grace Daniel, ay masasabi ko po itong scam. Ayan, nasa sa inyo na po. Mababasa po ninyo lahat ang aming conversation dito. Kung ito pa scam o hindi. Ako po ay hindi naninira sa kanilang mga pagkatao. Yang si Miss Jessica Lilian and Grace Daniel, ay hindi ko po kayo sinisiraan dito. Gusto ko mo lamang po na i-alert ang mga tao sa buong mundo na ang naging transaction po natin ay scam. Masasabi ko po itong scam. Dahil nga po, ayaw mo pong i-prove. Kahapon, maraming beses po na humihingi ako ng proof na ito ay legit. Pero wala ka pong ipinakita sa akin. Kaninang umaga may isinend ka pong screenshot ng withdrawal ng, hindi ko po alam kung withdrawal or pinadala. Napakadali lang naman po mag-screenshot ng GCash. Napakadali pong maggawa ng mga ganyan-ganyan. I-screenshot lang po yung reference number or amount of pesos sa GCash, ay napakadali po yung gawin. Ang hinihingi ko pong proof sa iyo ay mag-video call ka sa akin, ipakita mo yung mukha mo sa akin para maniwala kong legit ka, pero ayaw mo pong talagang magpakita. So, mga kapatid, mga kababayan sa buong mundo, ito pong nangyari sa akin ay scam dahil ayaw po niyang makipag-chat sa akin ng live sa webcam or basta yun lang po ang gusto kong patunayan niya. So, sinabi ko po kay Miss Grace, sa inyo na ang aking 21,000 pesos dahil 5,000 pesos yung akin pong dineposit sa akin pong investment and then 16,000 for upgrading kuno ay hindi po successful. So, sabi ko po, sa inyo na yung aking pera na 21,000. Ayan, bukal sa loob ko, binigay ko na lang po sa inyo yan, hindi ko na yan babawiin, sa inyo na. Pero, sabi ko po, baka ang kapalit po niyan ay cancer sa katawan. Ayan, so, nagkunya-kunyari po si Miss, sa usapan po namin dito, nagkunya-kunyari po si Miss Grace na hindi daw po niya ako maintindihan. Hindi mo po ba maintindihan ang salitang karma, sabi ko po. Sa mga gumagawa po ng hindi mabuti sa kapwa, ay may karma po yan na babalik po sa inyo. Kung hindi man po sa inyo, ay sa inyong pamilya, na mararamdaman po ninyo at masasaktan po ang loob ninyo. Sinasabi ko na po sa inyo. Yan. Sa inyo na po yung aking pera. Bukal sa loob ko po na ibinigay ko na lang po sa inyo. Dahil ilang beses ko na po sa inyong sinabi na ibalik sa GCash ko ang aking pera. And 1 minute, na pag-send ko ng 16 at nalaman kong scam po kayo, pinapabalik ko po sa GCash pero wala na pong nangyari. Ayaw na po ninyong ibinalik at tuwang-tuwa po kayo dyan. So, okay. Sa inyo na po yung aking perang 21,000. So, mga kababayan, nasa sa inyo na pong intindihin itong aking ginawang video. Ang akin lang pong gustong mangyari dito ay i-share po sa inyo yung aking naging karanasan, na ma-alert po kayo sa mga ganitong taong gumagawa ng mga kalokohan para magkapera lamang. Ayan, okay. Tanggap ko po. Sa inyo na po yung aking 21,000 pesos. Para na po yan sa inyo. Kasi sa pag-uusap po natin ngayong umaga, Miss Grace, diba, nagta-chat ulit po tayo dito na napakahaba. Puro ang sinasabi mo sa akin ay trust me, this company is legit. Okay, prove it na legit po yung company na yan, na kinaroroonan mo. Pero wala ka pong napatunayan sa akin na legit. Ayan, simple lang. Patunayan mo sa akin, withdrawin mo yung profit money na 107,950 and then sayo na. Ipakita mo lang sa akin ang withdrawal. Okay, sayo na po yan. At sinasabi ko po sa'yo, ayaw ko ng perang, ng profit na fake.
Di po ba? Nandyan po sa chat natin. Sabi ko, withdraw it. At hindi ako, ayaw ko ng fake money, fake profit. Sa'yo na yan. Withdrawin mo, sa'yo na yan. Ipakita mo lang sa akin yung withdrawal para ma-prove ko na ito ay legit. Okay, sa'yo na. Hindi ko po yan kailangan. Madali po akong kausap. Totoo po akong taong kausap. Yan lang po ang gusto kong patunayan mo sa akin. Na withdrawin mo yung pera na yan, yung profit money na yan sa account ko. And then ipakita mo sa akin yung screenshot. Okay, sa'yo na. Napakasimple po, pero hindi mo po ginawa. So, napakaliwanag na Pilipina ka, mismong kababayan mo ay niloloko mo, nang i-scam ka ng pera, ng pinagpaguran ng ibang tao. Ayan, so pasensya na po kung itong ating conversation ay ginawan ko po ng video para ma-alert po ang mga kapwa nating Pilipino at mga taong makakakita, makakapanood po ng aking video na to sa buong mundo. Ayan. Hindi lang po isang beses. Maraming beses po kitang winaningan, Miss Grace. Na sinabihan po kita, nagagawan ko po ito ng video. At dito po sa ating conversation, ay sabi ko sa'yo, intayin mo ang tawag ni Sir. Ay di po ba sinabihan po kita dito na please do not block your Facebook account or change your profile picture or profile name here. Same with Jessica Lilian, please, wag po niyong baguhin yung inyong profile picture in your profile name at i-report ko po ito kay Sir Rafi Tulfo. After ko po magawa itong video ito, ay ako po ay magre-report kay Senator Rafi para maimbestigahan po itong kagagawan po ito ng kapwa nating Pilipino na nanluloko po. So, I will try my best na ma-send ito kay Sir Rafi para kayo po ay maimbestigahan. Di po ba? Sinabihan po kita sa ating conversation. Pero ikaw po hindi natinag. Dito po sa conversation po namin dito ni Miss Grace Daniel ay sinasabi po niya na tandaan ko daw po na sinabi niya na tutulungan daw po niya ako. So, go! Bakit hindi mo po magawa ng paraan? Ilang halaga ng pera pagkatapos ng matagumpay na pag-withdraw mo, pagkatapos ay magbabayad ka. Diba? Paiba-iba po yung isip mo. Di po ba sabi ko sa'yo, gusto ko patunayan mo lang na legit ka, legit yung company nyo. Sa inyo na yung profit money pong sinasabi mo. Hindi ko po yung kailangan. Di po ba sinasabi ko sa'yo paulit-ulit? Bigyan mo ako ng proof. Withdrawin mo yan. Sa'yo na. Yan. Di po ba sinabihan pa kita? Binigyan pa po kita ng deal. Nakipag-deal po ako sa'yo. Di po ba sabi ko sa'yo, ayusin mo po yan. Gawan mo ng paraan. And then, may gift ka po sa akin. After na ma-prove mo na ito ay legit, may regalo ka po sa akin. Yan. Ang hindi mo po alam, ako ay nag-i-invest po ng ginto. Ayan, kahit papaano mabibilhan po kita ng hikaw. Reregaluhin pa kita ng hikaw na ginto. Ang akala mo sa akin po siguro ay, ewan. Sana po hindi ganun yung ginagawa nyo sa kapwa nyo. May mga message ka po dyan na wala kang pera. Di po ba? Wala kang pera na pambayad para ma-withdraw yung profit money mo. Hindi po sa ganun yung nasa isip ko. Once na nalaman ko na ang isang tao ay nagsisinungaling, wala na po yung tiwala ko. Totally. 100% wala na po akong tiwala. Napakaliwanag po yung sinabi sa akin ni Miss Jessica na after you paid the 16,000 for your upgrading to your upgrading account, ay withdraw immediately your profit money. Napakaliwanag, hindi po ako bobo, hindi po ako batang kausap. So, doon na lang po ay
Niloko niya na ako. Paano pa ako magtitiwala sa inyo? Wala po kayong isang salita. Yung sinabi po niya na withdraw immediately after paying the upgrading of your trading account. So, okay, nandyan na po yung bayad. Agad-agad hindi po ako nagdalawang isip. Pero ano, another 50,000 ulit? Hindi po kayo nasyahan sa 21,000? Another 50,000? Magtrabaho po kayo ng maayos. Huwag po yung ganyang nanloloko po kayo ng kapwa nyo. Hindi po ako nagsisisi na nawalan ako ng 21,000. Normal po yan sa buhay ng tao. May mga pagsubok, may mga challenges. Okay lang po yan. Kikitain ko pa rin po yan. Okay lang po yan. Mawalan ng pera. Wag lang po akong magkasakit. Gets mo po? Mas gusto ko pong mawalan ng pera kaysa magkasakit ako. Ayan. Mahal po ako ni Lord. Hindi po ako binibigyan ng sakit. So, pera lang po yan. Miss Grace, Miss Jillian, magpakasasa po kayo sa pera ng ibang tao. Maliit lang pong halaga yan para sa akin. Wala pong mawawala sa sarili ko. Ayan. Share ko na lang po sa inyo. Yung perang yan. So, siguro, di po ba sabi ko sa'yo, siguro, nilagay ako ni Lord sa ganitong sitwasyon dahil alam niyang ako ay mababa ang loob. Alam ni Lord na ako ay mabait. At ako ay nasa YouTube. Ako ay professional vlogger. Alam ni Lord na kaya ko po itong gawa ng video at ikalat sa buong mundo para maalerto ang mga kapwa nating Pilipino sa mga ginagawa ng katulad po ninyong nang i-scam ng pinagpaguran po ng ibang tao. Ayan, okay lang po yun sa akin. Magpakasasa po kayo sa pera kong 21,000 pesos. Napakaliit pong halaga niyan. Kumpara po yung sisirain po ninyo, yung inyo pong buong pagkatao. Sisirain po ninyo yung kaluluwa ninyo. Di po ba? Kung talagang kayo po ay religious dahil nagbabanggit po kayo ng God, 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 kung kayo po ay religious, huwag po nitong gagawin sa kapwa nyo. At ako po ay nananawagan kung sino man po ang nagmamay-ari sa mga pictures, sa kanilang mga post, ay mangyari lamang po na kontakin po ninyo ako at patunayan po ninyo na ang company ito ay totoo. Pero ako po, personally, ay napatunayan ko po na hindi po ito totoo dahil unang-una ayaw po ni Miss Grace na makipag-video chat sa akin. Ayaw po niyang magpakita ng mukha niya. Ayaw po niyang patunayan. Wala po siyang ibinibigay sa akin na proof na itong company ito ay legit. Ang paulit-ulit lang po niyang sinasabi sa akin, this company is legit, 100% legit, no scam. Pero wala po siyang napatunayan sa akin. So ako po ngayon ay nananawagan sa makakakita po sa aking video, sa makakapanood, kung kayo po yung nasa picture sa kanilang Facebook account ni Jillian, Jessica Jillian and Grace Daniel, kung kayo po yung nasa Facebook po nila, ay mangyari lamang po ay mag-comment below po kayo at papaimbestigahan ko po kay Sir Rafi. Ako po ay makikiusap kay Sir Rafi na imbestigahan yung ganito pong nangyayari sa Pilipinas. Ayan. Okay lang po yun sa akin. Ang sa akin lang po ay mas kawawa po yung mga taong walang-wala na tapos huhut-hutin pa po ni-i-scamin pa po ninyo yung kanilang pinagpaguran ay aba ay nakakaawa po sila. Mabuti po ako ay hindi po ako kumakain ng kanin. Sa totoo lang. Gulay lang po at mga kamote ay buhay na po ako. Papaano po yung mga bumibili po ng bigas at i-scamin po ninyo yung pera nila? Ako po'y naniniwala na inilagay ako dito ni Lord sa sitwasyong ganito para ito po ay magawan ko po ng video at maipost ko po sa aking YouTube channel at ma-alerto po ang mga taong makakapanood
sana po ay share po ninyo itong aking ginawang video ito para naman wala ng ibang taong makakaranas po ng ganito na ang pinaghirapan po natin ay mapapapunta lang po sa wala. Ayan, so ako po ay nananawagan po sa inyong lahat na makakapanood po ng aking video ay mangyari lamang po na i-share po ninyo ito sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa o kaya sa ating mga subscribers po dyan na nakakaintindi po sa aking nangyari po sa akin ay mangyari lamang po na i-share po ninyo para ma-alerto po ang ating mga kababayan para wala na po silang maloko pa ulit. Ayan. Sa mga kababayan kong makakapanood po dito po sa aking video ay sana po i-share po ninyo para makarating kay Sir Rafi para maimbestigahan po itong panluloko po ng kapwa nating Pilipino. Ayan, alam ko po na dinala ko dito ni Lord sa ganitong pangyayari para magawan ko po ng video, ma-stop po yung kanilang ginagawang hindi maganda sa kanilang kapwa. Ayan, so ako po hindi nagsisisi sa pang-i-scam sa akin. Ako po alam ko po sa sarili ko na baka ito ay nangyari sa akin para malaman po ng ibang mga kapwa Pilipino natin ang mga ginagawa ng mga taong ito. Ayan, so Sir Rafi, sana po ay maimbestigahan po ninyo ito. Meron po ditong dalawang pangalan din ng Smart GCash account. May dalawang cellphone number po dito ng GCash account. Ayan. So, ang pangalan po ng isa ay parang foreigner, yung isa ay parang Pilipina. Ayan. So, ito po, pagka naimbestihan po ng NTC, ay sigurado po na malalaman, matitrace po kung saan po ang kanilang location kasi ang ating pong mga cellphone ngayon ay naka-registered na. Ayan, so sana po ay maimbestigahan ito para ma-stop na po yung mga ganitong gawain ng mga taong nagpapakasasa sa pinaghirapan ng ibang tao. Ayan. So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa mga makakapanood po nito at sa mga mag-share po nito sa video ito para tayo pong lahat ay hindi na maranasan pa yung ganitong pangyayari. Ayan. So, Miss Grace at Miss Chilian, alam ko po, isang tao lang po kayo na kausap ko. Hindi po ako bobo. Ayan. Na-prove ko po mismo sa sarili ko na isang tao lang po yung kausap ko. Mahiya-hiya po kayo sa sarili ninyo. Magtrabaho po kayo ng marangal. Huwag po kayong mang-i-scam sa mga kapwa Pilipino po ninyo. Yung nagpapanggap po kayo na ganyan kayo, na sa Australia, ganyan. Napatunayan ko po, Miss Grace, na wala ka po sa Australia. Kasi ang pera mo sa 10,000. At bakit peso po ang pera mo, hindi dollar? Akala ko po ang pera po sa Australia ay dollar. Di po ba? Bakit po 10,000 pesos lang po ang pera mo kung talagang matagal ka na po sa company? Di po ba? So muli, ako po ay nagpapasalamat sa mga nakapanood ng aking video. At sana po ay share po ninyo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino itong ganito na mga pangyayari. Bye! Salamat po sa panunood. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Bye!